Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila iyon upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos ka upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ay siya lang makakaalam nito. Siya nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, naranasan niyo na po bang gumawa ng mga mabubuting bagay, pero deep inside sa inyong sarili, parang minsan naghihintay kayo na ma-recognize o kaya ay mapansin ng ibang tao. Halimbawa, kapag nag-donate tayo o tumulong sa kapwa, parang minsan mas masarap ang pakiramdam kapag ito ay na-post sa social media. O kaya may nagsasabing, "Wow, ang galing mo naman, ang bait mo, ang dami mong donasyon." Likas sa ating mga tao ang maghangad ng pagkilala. Sa totoo lang, masarap naman talaga sa tenga ang mabigyan ka ng papuri o pagkilala ng iba. Ngunit sa mabuting balita ngayon, binibigyan tayo ni Jesus ng isang seryosong babala. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Sa atin pong ebanghelyo, tinutukoy ni Jesus ang tatlong napakahalagang haligi sa espiritualidad ng mga Hudyo. Unang-una ang paglilimos o almsgiving, ang panalangin o prayer, at pag-aayuno o fasting. Hindi sinabi ni Jesus na masama ang mga ito. Sa katunayan, inaasahan niya na gagawin natin ang mga ito. Ngunit ito ang magandang tanong. Hindi kung gagawin ba natin, kung hindi, kung paano at bakit natin ginagawa. Unang-una, paglilimos. Sabi ni Jesus, kung maglilimos ka, huwag kang magpapatunog ng trumpeta o ipagmamakaingay ito. Sa modernong panahon, ang trumpeta o ingay na tinutukoy ay maaaring ang social media o ang pagnanais nating mabanggit ang pangalan sa listahan ng mga donors. Kung tumutulong tayo para lamang sa ngalan ng tao, sabi ni Jesus, nakuha na natin ang ating gantimpala. At yan ay palakpak at papuri ng mundo. Pero panandalian lang yan. Ang tunay na paglilimos ay bukal sa puso, palihim, at walang hinihintay na kapalit dahil ang layunin ay ibigin ang kapwa at ang Diyos. Uulitin ko mga kapatid sapagkat ito'y napakahalaga, hinihikayat tayo ng Ebanghelyo sa tunay na paglilimos. At ito ay dapat bukal sa puso, ginagawa ng lihim, walang hinihintay na kapalit dahil ang pinakalayunin nito ay ibigin ang kapwa at ibigin ang Diyos. Ikalawa, ang aral tungkol sa panalangin. May mga taong nagdarasal ng mahaba at minsan napakadrama para masabing sila'y mga banal. Ngunit maliwanag ang paalala ni Jesus Nazareno. Pumasok daw tayo sa ating mga silid, isara ang pinto, at manalangin sa Diyos. Ang Diyos na nakakakita sa kailaliman ng ating mga puso. Ang panalangin ay hindi lang isang performance o pagtatanghal. Ito
ay isang malalim na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Uulitin kong muli, sapagkat ito'y napakahalaga, ipinapaalala sa atin na ang panalangin ay hindi isang pagtatanghal o performance. Ang panalangin ay isang malalim na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya anong paalala ni Jesus? Hindi na kailangang maging mabulaklak ang mga salita. Kailangan lamang ang katapatan ng puso. Ikatlo, ang aral sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno naman tayo, ang sabi ni Jesus, huwag magmukhang malungkot o mabuhaghag ang mga buhok para lang mapansin ng iba na tayo'y nagpapakasakit o nagsasakripisyo. Sa halip, mag-ayos, maghilamos. Bakit, Father? Dahil ang sakripisyo ay para sa Diyos, hindi para kaawaan o purihin ng lipunan. Ang tunay na pag-aayuno ay ang pagtanggi sa sarili upang mas magkaroon ng espasyo ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid, kung inyong mapapansin, ang pinaka-keyword sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay salitang lihim. 3 beses sinabi ni Jesus, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng mga kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ang tunay na kabanalan ay kung sino ka kapag walang nakakakitang tao sa iyo, kung hindi ang Diyos lamang. Uulitin ko po, ang tunay na kabanalan ay kung sino ka kapag wala ng taong nakakakita sa iyo, kung hindi ang Diyos lamang. Napakadaling maging Kristiyano kapag tayo'y nasa loob ng simbahan. Kapag nakasuot tayo ng uniform sa parokya. O kaya, kapag maraming nakakakita, maraming pumapalakpak, at maraming nakaka-recognize ng ating kabutihan. Ngunit, paano tayo magsalita? Paano ba tayo mag-isip? At paano ba tayo magtrato ng kapwa sa loob mismo ng ating tahanan? Kung wala nang nakakakitang mga tao, kapag nasa harap na tayo ng computer o cellphone na mag-isa at walang nakakakita. Ito ang tunay na sukatan. Kapag wala ng mga matang nakakakita sa ating mga ginagawa. Mga kapatid kay Kristo, hinahamon tayo ni Jesus Nazareno na suriin natin ang ating motibo at intensyon. Huwag tayong mabuhay para sa mga likes, shares, o palakpakan ng tao. Ang palakpak ng tao lumilipas. Ngunit ang pag-ibig at gantimpala ng Diyos mananatili magpakailanman. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.